Yung sa panahon ngayon, Yun. masakit dito. Pag na-ospital ka pa sa dinami-dami ng problema natin, di ba? Ang daming sakit eh. O, yun, Pag isa tag-init, pa nga yan eh. anim nga eh. Oo. Kahapon, kausap ko yung isang doktora na sa PMA, Philippine Oo. Medical Association, sabi niya ang daming sakit. Yung nangyayari, pati sore eyes. Hindi lang yun. Mga yan, yung mga sipon ubo. May narinig ako may bagong variant ng COVID eh. Ano? Malaman nga natin mula sa butihing spokesperson ng Department of Health, si Yusek Albert Domingo. Yusek Albert, good morning po, si Peter at Danny dito sa DZMM. Yes, good morning Peter and Danny. Magandang umaga sa lahat ng mga kapamilya at kaserbisyo na nakikinig at nanonood. Ayan. Good morning, Yusek. Yusek, let's get it out of the way if we can, ha? Yung nababalitang may COVID daw na natuklasan na naman sa ibang bansa. How true is this? Naku, ito na naman tayo, Peter. Parang lagi na lang may madidiscover kasi ganun talaga yung virus ng COVID-19. Ang ating pong mga coronavirus ay nagmutate. At pag sinabing mutate, hindi ho yun ibig sabihin delikado agad. Pagka may lumabas po na bagong variant, yan pong sinasabing BA3.2, yan po ay nakita na nung December pa. Nakaraang ilang buwan na yon, 3 to 4 months ago. At siya po ay tinatawag na variant under monitoring. Wala pong dahilan para maalarma or mabahala dahil hindi naman po nag-iba ang bilang. Sa katunayan, sa Pilipinas, 60% less po ang bilang ng ating mga COVID-19 cases sa ating latest monitoring kumpara sa nakaraang taon. Ayun, okay. So, ang pangalawa dyan, paring Danny, yung mga dumadami daw na nauospital ngayon dahil sa init ba o ano bang cause nun? Wala naman po kaming nakikita o natatanggap na mga reports na kakaibang dahilan ng pagka-ospital. Malamang sa malamang po pag sinasabi natin ano ba ng pinanggagalingan nung parang perception na dumadami na ospital. Karaniwan, yung ating mga emergency room ay maaaring nakikita, ang dami nag-aantay. Nagtanong na ho kami dati niyan at napansin namin yung mga ospital baka hindi sila nakaka-discharge ng mga pasyente. Dahil maraming dahilan, yung iba po kinukumpleto lang yung antibiotic, yung iba nag-aantay ng masettle yung bill and so on and so forth. Pag nangyari po yun, parang pila-pila kasi yan eh. Kapag hindi nakauwi, yung nasa loob ng kwarto or ng ward, syempre yung nasa ER, mag-aantay bago siya ma-admit sa loob. Kaya mukhang dumadami. Pero wala ho kami nakukuhang reports ng kakaiba na mga sakit. Anyway, pasok ko na rin to kasi may mga concerns naman, Yusek, tungkol dito sa mga private hospitals na somehow 'di ba dahil nga tumaas yung presyo ng petroleum products, mga nagtataas na rin sila ng medication at saka yung itong mga room rates. Ito ba something na parang gusto nyo, nanawagan kayo na dapat i-break down, mas malinaw, hindi yung lump sum na para naman naintindihan ng tao saan napunta yung 'di ba yung expenses na kanilang babayaran. Tama yun, Danny, no? Yung ating tinatawag na unbundling or breakdown, ang halimbawa po niya maganda is yung singil sa kuryente. Dati, nung unang panahon, ang singil sa kuryente, basta pag sinabi ng Meralco na ganito ang singil, ay bayad ka. Nagkaroon tayo ng batas ng polisiya na dapat unbundled. Alam mo kung magkano ang generation charge, magkano ang transmission charge, para sigurado tayo ano ba ang dahilan kung bakit tumataas ang singil sa kuryente. Yun po yung sinasabi natin na unbundling. Dapat po malinaw sa mga bill ng ospital na ano ba, ito ba ay room rate? Pag sinabing room rate, magkano dyan ang kuryente? Magkano dyan ang para sa tawag dito sa tubig? Magkano dyan ang para sa sweldo ng mga nurse? Hindi naman umiinom ng petrolyo ang ating mga human resources sa mga nurse. Ginagawa ko lang ng extreme. Pero para malinaw, ano ba ang dahilan kung ba't tumataas? Makikita natin. Tama, oo. Kasi siyempre, lalo ngayon, na napakataas din ho yung kasi yung zero balance 'di ba? Yung pinapatupad 'yon sa mga government hospitals, 'di ba, Yusek? Yes. Actually, ang pangako natin, hindi lang pangako, pinapatupad na siya, hindi po magtataas ng singil kasi nga zero balance billing eh. Ang mga DOH hospitals ay zero balance billing. Wala pong magbabago dyan. I-absorb po ng DOH ang cost. Kasama po yan dun sa budget natin na para sa 2026 tumaas nga po ng 15% more or less yung ating maintenance and other operating expenses para sa mga hospital. Kayang-kaya po yan sa utos po ng ating Pangulo.
Ako medyo nagtataka, Yusek Albert, ano ha? Bakit ngayon lang binring up itong unbundling na tinatawag sa mga hospital charges? Ibig bang sabihin, kagaya ng petroleum industry, ang mga hospital po ba, mga Magte-take private hospitals, advantage? ay deregulated? Hindi ako nagsabi niyan, Peter. Kayo ang nagsabi. Ngunit matagal na pong sinasabi ng DOH saka ng PhilHealth. Trabaho kasi namin sa health financing ang malaman kung ano yung mga tinatawag na cost inputs. Nakukuha yata ni Peter yung kumbaga yung pinanggagalingan namin. Importante kasi sa nagbabayad para sa ating healthcare kung ano ba ang binabayaran natin dito. At I'm sure marami nakikinig na mga doktor, marami nakikinig na mga nurse, lalo na yung mga nurse natin na butihin na matagal na nagsasabi na taasan ng kanilang sweldo. Sa public sector, kaya nating i-legislate yan, kaya nating pag-usapan, pero sa private, it depends on the business acumen, the business formula of the hospital. Kaya pagka nag-unbundle at nag-breakdown, naman natin. Kasi magrereklamo yung ating mga butihing nurse, sasabihin nila, bakit tumataas yung singil ng ospital pero yung sweldo nila ganun pa rin. So, Yeah. tingnan natin kung ano ba yung dahilan ng pagtaas. Pero bakit po hindi pinansin ito noon pa ng DOH o ng PhilHealth? Does it mean na talagang bahala na ang kung anong i-charge ng mga ospital? Kasi may mga, 'di ba, meron mga premium hospitals na talaga ang sabi nga nila, pare, wag diyan, pangmayaman 'yan. Oo. Diba? Meron naman yung iba na nasa lalawigan. Uy, kung mag-charge ka, parang taga BGC Oo. Parang gano'n. Di ba, Yusek, parang ano lang doon, addition sa tanong ni Peter. Kasi di ba yung PHAPI, yung kay Dr. Degrano, di ba hawak naman nila yan? Ibig sabihin may close coordination kayo para at least namomonitor yung mga, let's say, pricing ng bawat mga private hospitals? Meron po kaming close coordination at kaibigan rin po naman natin si Dr. Degrano. Kaya nagtaka nga po ako bakit kailangan pang sabihin na tila ba bumubusina at kinukondisyon ng publiko na alam nyo baka magtaas kami ng 5%. Kaya ang tungkulin po ng DOH sa ganyang usapin is magsabi na ano ba ang basis ng 5% na yan. Para as a consumer protection agency, malalaman natin kung ano ba talagang pagpanik. Ito ba ay reasonable? Ito ba ay pwedeng questionable? We're not saying it's questionable, but what we're saying is kailangan alam natin kung ano yung source ng pag-increase. At dun sa tanong mo, Peter, no, na bakit dati hindi tinatanong yan? Well, wala naman po kami dati nila PBBM, Secretary Ted, saka Yusek Albert. Ayun yun eh. Teka, Yusek, eto yun eh. Ang problema dito, ibang klase po ibang sitwasyon yung pag nagtaas ka, halimbawa ng gasolina, di ba? Yung motorista has a choice kahit paano, di ba? Magpakarga ka o hindi. O medyo kunin mo na lang yung mag-bus ka na lang. Dito sa ospital, wala kang choice. Practically, di po ba? Gusto mong mabuhay? Wala pong choice, Peter, kung ikaw ay magpapa-hospital o hindi. Pero, meron kang choice kung saan hospital ka pupunta. At dyan papasok yung usapin ng unbundling or breakdown. O, bibigyan ko ng pangalan. At to be fair, marami silang papangalanan ko. Kakasabi lang ng St. Luke's na hindi sila magtataas. Very good. Okay. Ano kaya sasabihin ng Makati Medical Center? Ano kaya ang sasabihin ng Cardinal Santos? Ano kaya ang sasabihin ng Asian? And so on and so forth. Yeah. Yan ang tinatawag na competition. Kung tayo ay nasa private hospital market, pagalingan ng ang bigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Kung sino ang hindi magtataas ng presyo pero dekalidad pa rin at masaya ang mga nurses dahil sa kanilang pasweldo, yun ang the best. At doon tayo dapat pumunta. Oo. Itanong ko lang. Sorry, Yun. Yusek, itanong ko lang, no? Dahil sabi ni Secretary Herbosa, kaya sila nag-closely monitor din ang situation dahil nga yung concerns daw, may potential disruption doon daw sa delivery ng imported medicines at saka sa mga medical supplies. Kaya baka daw posible magkaroon ng shortages. Is this a valid observation? It is an observation, Dani, dun sa ating supply chain. Pero ang sabi nga namin, actually, it was another interview. Dito rin yata sa DZMM na sinabi ko, last Sunday, sabi ko, ayoko sanang sabihin on air, pero ito yung pagkakataon na
buti na lang sumobra ng konti yung forecast dun sa gamot na binibilhin. To reassure the public, hindi ho ba laging binabatikos at aming inaayos naman na ang DOH ay tila na-expirean ng drugs dahil ang daming na-procure. O ngayon, buti na lang pala meron tayong na-procure na maraming gamot para hindi yan mag-expire. Huwag naman sana, pero kung kulangin ng supply chain galing sa ibang bansa, ay meron tayong makukuhang gamot. Okay. Which is good, ano ha? Pero let's get back, Yusek Albert, dun sa may choice ka ba o wala? Kapag sa ating mga Pilipino, di po ba, ang lagi sinasabi, itatakbo lang ng ospital kapag malapit ng mamatay. Di po ba? Kapag nag-ER Pagkaya yan, pa, hindi muna. Ganon? Pag nag-ER yan, ibig sabihin, yun na yun, yung pinakamalapit na ospital. And mahirap po sa karaniwang Pilipino, yung magpalipat tayo ng ospital, kailangan mo pa magbayad ng ambulansya at kung ano-ano pa. In other words, kapag sinabi ng ospital na ito ang charges namin, malamang sa hindi, yun na yun. Kakausapin mo ngayon yung mga doktor. Doc, yung professional fee ninyo, baka naman po pwedeng ibaba. That's the usual story, di po ba? Opo. Meron ho tayong actually batas na nakalimutan ka lang yung Republic Act number na nagsasabi na kapag ang usapin ay emergency care, yung bang tipong para ikaw ay maligtas mula sa binggit ng kamatayan o kaya ay hindi ka maputulan ng isang braso o ng kita, etc., ay hindi ka dapat singilin bago ibigay yung treatment sa'yo. Malinaw yan kahit sa public, kahit sa private, emergency care must be given without asking first for a bill or something like that. Now, having said that, Peter, kapag nabigay na sa iyo yung emergency care at hindi ka na mamamatay, yung definitive treatment, dapat doon na tayo may choice. At nakikita namin yan in actual practice. Marami kaming mga nakakausap, mga lumalapit sa DOH at sinasabi, wala ho kaming nagawa Tumakbo kami sa private hospital, niligtas naman kami, maraming salamat sa private hospital at merong package yung PhilHealth para sa emergency room. Tapos, pag sinabi ng private hospital, alam nyo, kailangan kayong i-angiogram, kailangan kayong i-ganyan. Hindi na siya emergency procedure, pwede na silang magpalipat sa isang DOH hospital kung saan zero balance billing sila, kung sila ay may gusto ng zero balance billing. So, ibig sabihin po, kung ang pinakamalapit na ospital medyo yayamanin, sasagutin ng PhilHealth yung ER. Lahat po ng mga PhilHealth accredited hospitals, kasama na yung mga tawagin din nating social, quote-unquote na hospital, ay covered po yan dun sa outpatient emergency care benefit package. So, actually, issue yan ngayon na napapansin ng PhilHealth, may mga hospital pa rin na hindi pinapatupad yung benefit package yun. Ang utos ng ating Pangulo ay i-check itong mga ito. Ang ginagawa ng PhilHealth ay tinatanong sila, parang short of giving them a show cause order, bakit yung hindi pinapatupad itong benefit package for emergency care? Opo. So ang isa pang pahabol bago ko i-turn over kay paring Danny, kasi kung halimbawang kayo nagpa-ER, kung medyo delikado yung lagay ninyo, sa palagay ba ninyo magpapalipat pa kayo sa isang medyo hindi dekalidad na ospital? 'Di ba kasi if it's life and death situation, and when you say dapat mag-unbundle, nandiyan na po kami, we appreciate that. But is that something doable? Gagawin ba talaga nila yan, Yusek? Well, nasa private hospital yan, Peter, no? Kasi if the question is it doable? Yes, it can be done. Kaya nga meron tayong statement of account at meron tayong business formula. Ang tanong, para sa serbisyo sa ating mga kababayan, di ba, in the service of the Filipino people, gagawin ba yan ng private hospital? Yan ang tanong. Meron bang bigla ko lang naisip, parang Danny, meron bang parang public utility sa mga ospital na you can only earn 10 to 15% net income? Meron bang ganun yan? Wala tayong parang kumbaga price cap or price regulation sa ospital. Wala tayong ganyang polisiya, pero ang approach natin dito is iba. Yan ang dahilan kung bakit meron tayong mga DOH hospitals, lalo na yung ating 4 na GOCC hospitals. Peter, isipin nyo kung wala tayong National Kidney and Transplant Institute. Magkano na kaya ang sisingilin ng mga private hospital para sa mga liver, kidney, and other transplants?
Agree. Kasi kung tutuusin, di ba, pag sinabi ng NKTA, basta kami hanggang dito lang ang singil namin, tas dekalidad pa, magagaling ang mga doktor sa NKTI, government yon. Kaya hindi pwedeng tumaas masyado yung presyo ng mga private hospitals. Okay. Yusek, punta naman ako sa ibang dahil nga ito mga heat related. Dahil mainit ang panahon dito sa mga diseases natin. Anim itong na-identify kasi sa amin na parang very likely na nangyayari pag mainit ang panahon. Ito nga yung sore eyes, sunburn, heat stroke, sipon at ubo, suka, sakit sa balat, sakmal ng aso kasama rito. So ibig sabihin, ibig sabihin yung mga rabies, 'di ba? Yung nangyayari, 'di ba? Marami nakakagat o ano ba yan? It's brought about by mainit din ang ulo dahil yung mga aso o yung mga nangakagat, ganun. Well, simulan natin sa init ng sa init ng panahon. Yes. Actually, yung rabies, kaya traditionally ang March ay parang binansagang anti-rabies month or yung rabies awareness. Kasi ito yung panahon na noon although bumabalik na tayo dun sa old calendar ng mga eskwelahan, na nagkakaroon ng bakasyon. Well, right now, bakasyon tayo at papunta na sa bakasyon at pauwi na yung mga pamilya. So, nagkakaroon ng mas maraming interaction, lalo na dun sa mga strays. Pero alam nyo, nag-iba na rin kasi yung epidemiology, Danny and Peter. Pag anong ibig sabihin, halos lampas sa kalahati ng mga nakagat na may rabies ay hindi mga ligaw na aso na nasa kalye. Ato ay mga alaga, mga fur baby. Oh. Yes, nasa data yon. So, nagiging tanong is, ito ba dahil sa init ng panahon o dahil sa kapabayaan na hindi na pabakuna ang fur baby? Ganun pala. Ngayon ko lang nalaman, yung mismong alaga mo pala, yung pala ang mas malaki ang danger na makagat ka rin or siguro kahit bisita niya, ganun, di ba? Hindi sa stray dog. Kasi yung ibang mga aso at pusa, kahit alaga sila, Danny, ay nagkakaroon ng interactions dun sa mga ligaw. So, akala natin safe tayo dahil nasa bahay si Brownie, si Muningning, yung pala, merong kakising-kising si Muningning dun sa kalye na may rabies. Yun. Hindi bakunado si Muningning. Di pag nakagat tayo, lipat sa atin yung rabies. Oo, dapat talaga hindi nangangapit bahay. Kahit pala bakunado yung ating alaga, it's also very important na ibig sabihin, pag nakagat ka, talagang dali mo pa rin sa bite center or wherever. Kasi huwag ka maniguro na dahil may may vaccination na yung aso mo, safe ka na. Di ba? Ganon? Tama naman yun, Danny, no? Paano naman yung vaccination status? Dapat dinadala pa rin natin sa bite treatment center para sigurado tayo. Okay. Last mula sa akin, Yusek Albert, yung crisis na nararanasan natin ngayon, this is hazardous to your health. Di po ba? Yes. So, presyo ng gas, bigas, karne, gulay, kuryente, LPG, toll, groceries, pati ospital, sumama pa. Ano ba ang pwede nyong ipayo para medyo bumababa ang ating high blood? Mabawasan yung stress. Di ba? Grabe stressful ngayon Parang mental health counseling tayo. Yan. Totoo yan, Peter and Danny. Ako mismo, lahat tayo, nararamdaman ko hanggang ngayon yung anxiety. Mahalaga dito yung meron tayong nakakausap at meron tayong mga nagagawa na bagay-bagay na kaya nating kontrolin dahil katawan natin ang pinag-uusapan. Ano ang pagbawa nito? Maniwala man sa hindi, exercise. Kapag tayo ay nagpasya na galaw-galaw dyan, di ba, kilos-kilos, hindi naman kailangan may membership sa gym. Hindi ganon. Kahit yung magkaroon tayo ng walking sa paligid, o kaya magkaroon tayo ng sa umaga konting stretching, o kaya yung marami dyan, mga pa-zumba sa mga barangay natin. Sumama tayo. Yes. Buti na lang, naglalakad ako, Yusek. Di ba, Sir Danny, hawak mo na ba ang beat, di ba? Yun! Ito si Paring Peter, ay sumabay sa aming mga TikTok Hawak ko ang brief. Nakaka-release ng stress yon kasi kontrolado natin yung katawan natin. Kahit ang anxiety kasi is, pag nakita mo yung balita, wala tayong magawa, tumataas yung presyo, kasalanan ba natin na nagkakaroon ng gera sa malayong lugar? Di naman natin ginusto yun. Pero yung mga bagay, isa pa, whatever your religion is, magdasal, di ba? Dasal tayo sa ating tinadasalan. Dahil that's also a form of meditation and self-centering para hindi tayo nayayanig dun sa mga nangyayari sa paligid natin.
Ayun, oo. Maraming salamat ha, Yusek. Yusek, Albert. thank you for sharing ha. Lalo ngayon ang Oo. panahon ng reflection. Buti ang mga pangaral nyo sa amin ha. Di ba? Hindi lang pang Department of Health, pang exercise pa. Salamat, Yusek. Thank you. Thank you, You're Yusek. always welcome, Peter and Danny. Magandang umaga. Salamat po. Alright, si Yusek Albert Domingo, ang spokesperson ng the Department of Health. Ang oras, 9:45. At babalik kami ni Paring Dan in just a very short while. Tibay at lakas manindigan.